Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Maki-update po tayo sa nagaganap pong Day 2 rally po sa EDSA po na pinangungunahan po ng INC. At nahandun din po ang mga food truck ni dating Governor Chavit Singson. At nagpapakain po, nagbibigay po ng pagkain at inumin sa ating mga kababayan. Diyan po sa mga nakikiisa po para po sa katarungan, lalo-lalo po sa mga pinagagawang korupsyon, pagnanakaw ng mga lupin, mga buhaya sa ating bansa. Silipin po natin mga tambay at komentuhan po natin ang kaganapan po sa EDSA. Umpisahan na po natin. Patuloy na namamahagi naman ng libreng pagkain ang food truck na inilagay ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sa pagpapatuloy ito ng ikalawang araw ng rally para sa katotohanan at katarungan sa EDSA People Power Monument. Binigyan ng bawat dumalo sa rally at maayos na inilalagay naman sa basurahan. So, yan po. May mga nagpapadala ng pagkain. Kahapon, may nakita ako doon sa mga vloggers May mga ini-interview sila na mga may edad ng kababaihan. At pinipilit nilang paaminin na meron daw binayad o ibinigay doon sa mga kasama natin, na mga kababayan natin na lumahok diyan. Sinasabi naman sa kanila nung dalawang may edad na babae na walang ibinabayad at wala silang tinatanggap at kusa silang nagpunta doon. Hindi ko maintindihan bakit ang ginawa niyang caption doon sa vlog niya ay hindi daw binayaran, hindi pa pinakain. Yung po mga nagpunta dyan, nagbaon sila ng kani-kaniyang pagkain. Meron pang nag-viral ngayon na nagdala siya ng sariling lamesa niya at ng lutuan dahil alam niya na kakailanganin niya na kumain. Yung mga nagpunta po dyan, mga handa po sila. At meron din namang mga nagkakaloob ng libreng pagkain para doon naman sa iba nating mga kababayan na mangangailangan nito. So, sharing po 'yan at hindi lang po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi sa lahat po ng mga kababayan natin sa anumang sektor sila kabilang na nais nilang makilahok diyan sa mga pagtitipon sa EDSA. Yan po mga kababayan, maraming salamat po kay dating Governor Chavit Singson. At alam naman po natin na may kakayahan po si Chavit Singson na tumulong at magpakain sa ating mga kababayan. Lalo-lalo po napakainit. Sobrang init po at nagtitiis po ang ating mga kababayan sa init para lang po makiisa at ipaglaban po ang katarungan ng mga ginawa po ng nasa gobyernong sindikato sa ating bansa. Ang ibinibigay pa na sukli sa atin ng mga hayop na yan ay puro po pahirap at kahirapan. Ito pa po, tingnan pa po natin itong kaganapan, mga kababayan. May live report si Erlo Bringas. Erlo. Justice is Isweng na dito pa rin tayo sa tapat ng EDSA People Power Monument at kung mapapansin mo sa likuran ko ay nadadagdagan pa mula pa kanina kalauna ng tanghali yung mga tao na dumarating dito sa mismong venue nag-rally dito sa day 2 ng rally para sa katotohanan at katarungan dito nga sa EDSA White Plains. Bukod sa maraming attendees ay nandito din yung ilan sa mga bilang ng mga tauhan ng Quezon City Police District at National Capital Region Police Office para magbantay seguridad dito sa lugar. At kung makikita ninyo, mula kahapon, malaki na yung pinagbago ngayon dahil nagbukas ng another 2 lanes ang MMDA at ang kapulisan dito sa bahagi na ito ng White Plains area. Ito yung area kung saan kayo manggagaling ng Ortigas
ng isang mall, malaking mall dyan sa bahagi ng Shaw Boulevard patungo rito pabalik sa bahagi ng Quezon City at o itong northbound lane na tuloy-tuloy naman na yung daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito matapos na magkaroon ng another traffic plan o management MMDA maging ang Quezon City Traffic Transport and Management Department. At ayon nga sa Quezon City Department of Order and Safety ay ito rin nilang mas organisado ngayong day 2 dahil mas nakalagay na rin kung saan yung designated area ng mga sasakyan, saan pwedeng pumunta yung mga attend, saan sila pwedeng magstay at may mga inilatag na rin ng mga kanagdagan pag mga portalets dito sa buong paligid ng venue. At muli naman nagpaalala nga ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan doon sa mga kumakalat na fake news sa social media na huwag pong paniwalaan niya na taging makinig lamang doon sa mga official pages for announcement mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay nga ng ginagawang aktibidad dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Yan ang update mula rito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Balik sa way. Erlo, so kung titingnan mo, medyo elevated ka, ano? Hanggang saan ang mga tao ngayon at patuloy bang nadaragdagan? Oweng, kung titignan mo rito, no, dito pa lang sa kanto ng White Plains, hanggang makapasok doon sa mismong event venue natin, dito sa mismong event, ay medyo marami na yung mga tao. Compare kaninang medyo paumag hanggang patanghali, ay medyo hindi pa ganun karami. Pero unti-unti ay dumarating na sila hanggang sa baga oras na ito. At kung dito naman sa aking kaliwang part, yung patungo ng EDSA northbound area section, mula rito sa kanto ng EDSA People Power Monument hanggang makarating doon sa parte ng gate ng Armed Forces of the Philippines ay medyo marami na rin yung mga tao naglalakad nga yung iba sa kanila actually mula doon sa part ng kanto ng Krame hanggang makarating dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. At inaasahan na bandang hapon mas madaragdagan pa yan at patuloy yung pagdating ng ating mga kababayan na makikisa dito sa gagawing mga programa pa. Kanina pang alas 8 ng umagawing ay nagsimula na yung programa, may entertainment, may nagsasalita on stage at inaasahan ngayong hapon may mga personalidad na darating muli rito para magsalita on stage at ipahayag yung suporta dito nga sa ginagawang rally para sa katotohanan at katarungan dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Yan po mga kababayan, at tuloy-tuloy pa po yan. Siyempre po yung ating mga kababayan ay sa bandang hapon at gabi po ay dadagsa po ang tao dyan sa EDSA at patuloy po yan. At siyempre po, wag daw po tayong maniwala, lalo-lalo sa mga kumakalat at nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. At nakita nyo naman po at narinig naman natin sa balita na marami pong kumakalat na mga bayarang vlogger na sinisiraan po ito pong rally na pinangungunahan po ng Iglesia ni Cristo, na talagang pinipilit na paaminin na sila ay mga binayaran, nakatanggap ng bayad sa organizer po o tinatawag dito po sa INC, mga kababayan. Malinaw po sinabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Talagang preparado po ang nagpupunta po at may kanya-kanya pang baon na mga pagkain. Bukod pa sa mga food truck ni Chubby Chingson, ay nagbabaon din po ang ating mga kababayan na sila po ay handa. Di ba? May dala pang araw mesa at lutuan yung iba nating kababayan. At meron din po nagbibigay ng mga concerned citizen na mga pagkain, tubig na magagamit po, lalong-lalo po sa mga kababayan natin na nagtitiis po para makamit po ang katarungan at ang gobyerno po ay mapanagot sa mga pinagagawa nilang korupsyon sa ating bansa na pilit pong itinatago, mga kababayan, at dinadivert sa ibang issue. At syempre po,
ang grabing pamumulitika nila sa mga naghahayag at nagbubunyag ng katotohanan katulad po ni Senador Marcoleta na hinahabol at pilit pong gusto niyang panagutin ang ginawa ng mga magnanakaw, mga lupin, mga buhaya ng mga politiko sa ating bansa dahil nagtatrabaho si Senator Marcoleta sa mga Pilipino. Hindi po siya nagtatrabaho, hindi po siya naglilingkod sa Malacanang. Hindi po siya hinalal ng mga Pilipino para maging senador ng Malacanang. Dahil nakikita po natin yan, karamihan po ng senador ngayon ay naging senador na po ng Malacanang. Hindi na po senador ng taong bayan dahil pati po sila ay pinagtatakpan ang malawakang korupsyon. Ginawa na po sindikato ang ating bansa. Kaya po tayo nakikiisa po sa ating mga kababayan na matitino at nakakakita po ng katotohanan ginagawa po sa atin ng gobyerno ngayon na dinala po tayo sa puro pagnanakaw at siyempre po sa grabing pamumulitika dahil po sa kasakiman sa pera at kapangyarihan. At tayo po ay magmasid at na makiisa at na tuloy-tuloy po yan mga kababayan. Hanggang gabi po yan. Hanggang hating gabi, hanggang magdatingan po at siyempre po meron pa po mga darating dyan na may mga katungkulan po sa gobyerno na magsasalita po mamaya, maybe gabi mga kababayan. Ingat-ingat po kayo at maraming salamat po sa ating mga kababayan na nagsasakripisyo para po sa ating bansa at sa susunod na ating mga henerasyon. Kasi kawawa po ang susunod na henerasyon pagka ganito po ang gobyerno na nagpapatakbo sa ating bansa. Wala na pong magandang kinabukasan pa ang susunod na henerasyon natin. Dahil itong mga tao na ito ay sila lang po ang magpapasasa sa ating pinaghirapan, sa ating mga buwis. At ibabaon pa tayo sa utang ng mga hayop na yan. Di umano. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo kay Eric Hersho from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Legaspi at Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binaglasia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan. At may pag-asa pa po. At hindi naman po sila panghabang buhay sa kanilang mga posisyon. At hindi naman po maghahari ang kasamaan sa ating bansa at sa mundo. Thank you po. Bye-bye.